Pero handa umano ang Top Cop na makipag-usap sa mga hindi niya pinangalanang tanggapan o individual. Sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Secretary Remulla hinggil sa issue. Nako, ayan na nga. So, ayan na nga po yung sinasabi ni Torre na meron daw umiepal. Ay, grabe ka. Kasi, bigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Merong mga inilagay sa posisyon. Siyempre, nung naging PNP chief siya, may nilagay siya sa mga pwesto. Na ito, gusto ko ito. Alam mo naman si Torre, feeling hari yan eh. Oo. May pagkapareho sila ni Romualdez na feelingero na sila ang presidente. So nilagay niya sa pwesto ito mga ito, di ba? Hindi nagustuhan ng Napolcom. At ang pinuno ng Napolcom ay si Remulla. Naku, isa pang matikas din yan, si Remulla. Feeling din niya kanya ang Cavite. Hindi, tapos feeling din niya na siyempre, yung kapatid niya nasa DOJ. At the same time, feeling din niya malapit talaga siya sa presidente. So, pare-pareho silang feeling mga magagaling. O, di ba? O, di banggaan sila ngayon. Sino ang kakampihan ng presidente? Alam mo? Ito yung isang bagay na sinasabi ko nga sa sarili ko eh. No wonder. Tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we have a weak president. Matapos manguna noon at tila ipagbunyi ang di umano'y iligal na pagkakaresto at sa pilitang dinala sa The Hague, Netherlands para mahatulan sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kaliwat kanang pangbabatikos nito sa pamilyang Duterte. Nicolas Torre III tuluyan ng arawng kinarma at sadyang nasampal ng isang katagang. Ang gaba ay di jud magsaba dahil ngayon pa lamang August 26, 2025 kinumpirma na mismo ng Malacanang na pinatalsik na sa kanyang pwesto sa pagka-PNP chief si Nicolas Torre III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang tila ang karma sa kanya ay humahagupit na rin. Matapos nanguna noon at tila ipagmalaki pa sa publiko ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nicolas Torre III tila binalikan na ng karma at nilaglag na mismo mano ng Malacanang matapos ang kumpirmadong balita na opisyal ng sinibak sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Ayon pa sa kumpirmadong balita na nakalap ng aming team, PNP Chief Torre, inalis, pinalitan ni Nartates. Tinanggal na sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP National Police PNP ayon sa kotosang inilabas ng Office of the President na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang pagbabago ay piktibo kagad at inatasan ni Torre na tiyakin ng maayos na turnover ng mga dokumento at impormasyon sa kanyang tanggapan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP. Si Torre ay itinalaga bilang PNP chief noong Mayo 29, 2025 at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinangunahan ng pulisya ang mga high-profile na operasyon na humantong sa pagkakaaresto ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Bagamat hindi pa opisyal na inanunsyo, matunog naman ang pangalan ng kapalit ni Torre na si Police General Melencio Nartates ang itinilaga bilang bagong PNP chief. Inaasahan na magbibigay siya ng bagong direksyon sa ahensya lalo na sa mga issue ng internal cleansing at pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Ang biglaang pagbabago sa liderato ng PNP ay bahagi umano ng mas malawak na reforma sa hanay ng kapulisan. Unquote. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po.
Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, boys sa atin sa member ng Banateros Vloggers. Bang bang! Yun, bingo na tayo mga babayan. Nako, nakapanood nyo yung preview. So ito na nga, ito na yung kumakalap na balita. Si Torre ay nasibak na. Nasibak na sa kanyang pwesto. Pinagtulungan ng Rimulya family. Torre, paano ba yan? Tatang Digong. Sabi niya, ano daw sa'yo? Dapat lang daw sa'yo yan. Tuwan-tuwa si Tatay Digong mga babayan sa balitang iyan. Marami pa, talagang sinibak na talaga siya. At mga babayan, ang sabi nga ni Baste, no, dahil daw ho yan sa pera, yung nakaraang vlog natin na interview si Baste, no, Duterte, nasa dahig nga, ay yan daw pagtatalo na yan at yung pagsibakan na yan ay dahil umano sa pera. Pera talaga. No, grabe, no. Nagkadayaan sa pera. Nako, napakadami niya ng pera. Bakit pa naman tinanggal niyo si Torre? Ano bang kaso natin alam dahilan no? Ino-onsi ba sila ni Torre o nalalamangan ba sila ni Torre? Mas gwapo pa talaga si Torre sa kanila, sa mga Rimulya, kaya nila sinibak itong si Diwata. Paktay ka Diwata, bang bang. At dito sa video ito mga babayan, no, yung sana mapanood yung full video. Dito tayo manonood kay Boss Banat Bay. Dahil nga sa pagkasibak kay Torre, ayun na nga, si Torre mukhang magsasalita na rin about sa mga pinagagawa kay Tatay Digong. Baga, babaliktad na, no? Si Torre, babaliktad na. Magiging DDS vlogger na rin. At dito sa video nito mga babayan, ayun yung Dakayan. Paktay na. Si Dakayan kasi na na-interview ni Julius Babaw, no? Siyempre, sumikat siya Nalaman na talagang ganito siya, kaya pwede rin tumakbo sa politiko. Hindi niya alam yung kanyang interview na yan, nilangaw siya tuloy sa pagiging pumasok ng kontraktor sa DPWH at ay na-interview pa na pakita rin yung kanyang mga sakyan na napakadami. Ayun nga, si Senator Marcoleta, the Blue Ribbon, ay balak din ubusin ni Senator Marcoleta lahat ng kanilang kayamanan, mansyon, lahat ng mga sasakyan, uubusin ni Senator Marcoleta. Kung hindi sila makikipag-ayos o hindi maibalik yung mga pera ng taong bayan, ay uubusin, maghihirap ulit yung mga Dakayan na yan. Biruin mo ba naman mga kababayan, no? Pumasok ka lang ng DPWH, magkakaroon ka ng ganung napakamamahalin mga sakyan. Akala naman ng Dakayan ay matutuwa ang Pilipino. Ngayon lumusot yung mga balita na mga ghost project, dawit siya. Paktay kayo ngayon. Yari kayo sa aming senator na magaling. Paktay na. Sakyan nyo na lahat yung sasakyan nyo. Ngayon, alam nyo mga babae, huwag tayo maiinggit sa mga ganitong mga tao na pinagyayabang, pinagkakalandakan yung kanilang kayamanan. Hindi ho nila kayang dalhin sa hukay yan. Sige nga, maghukay ka nga ng 6 feet down below. Tinan mo kung kaya mong isaksak sa iyo, isama sa iyo yung sa hukay mo ang mga sakyan na yan, kahit mga mansion mo po or isang bahay na pera. Huwag kayo maiinggit dyan. Kasi susunugin din sa impyerno yung mga taong ganyan. Biruin mo, pera ng taong bayan yan mga babayan. Oo, biruin mo gagawa ka ng project, makikisabuatan ka kung sino man para magkaroon ka ng milyones. Biruin mo, yung kanya sasakyan pa lang nasa 300 million. Wala pa yung pera sa bangko, wala pa yung mga mansyon. My God, pera ng taong bayan yan. Yan yung mga sumingaw na baho mga babayan, yung mga ghost project na mga nangyayari. Okay? Itong si BBM, kita nyo naman, makita nyo, galit na rin, di ba? Na na siya, nakita ko na nakaraan sa Baguio. Ay 500 million, gumuho lang. Ngayon, itong kontraktor hindi nakikipag-usap. Nako, kung si Tatay Digong yan, pag hindi kayo nagpakita sa akin, ipapadampot ko kayo. Ganun yan si Tatay Digong. Kasi si BBM mga babayan, malambot Malambot siya. No, baga ang sakit sa ulo, sayang, naahanod lang yung pera. Hindi ganyan dapat na presidente. Maroon dapat takot sa iyo yung mga kontraktor. Si Tatay Digong, pag sinabi na magpakita ka. Pag hindi ka, ganun, isang salita lang ni Tatay Digong, ay talagang kinakatakutan. Si BBM kasi mga babayan, kada isang salita niya, parang hindi man lang tumitinghas yung mga balahibo ng mga kontraktor or yung mga kawatan, di ba? Ito yung pagkakaiba ng Duterte at BBM or Marcos. My God. So ganito mga babayan, panoorin natin to. Mas magandang panoorin mo yung full video dito sa aming boss na si Sir Banat Bay, isa sa Banateros Brothers.
So ito mga babayan, pag napanood nyo itong video na to, kayo na mag-analyze. At kung masaya ba kayo sa pagkasibak kay Diwata, kay Torre, at nakabawi na ba talaga si Tatay Digong at yung mga taong bayan na nagalit kay Torre, nakabawi na nga ba? Si Sir Baste, no? Ang sabi nga ni Sir Baste sa isang interview niya, mas maganda nga daw. Ay hindi, si Tol J. Guevara. Sabi niya mas maganda pa, buhay dapat ang kapalit sa ginawa niya sa napakagaling na Pangulo. Wala, sinibak pa lang Hindi natin alam mga babayan kung merong plano to. Or baka yung issue sa flood control, maibaling kay Torre. Di ba? Yun yung mga nangyayari diyan. Pero syempre, matalino na ang mga tao. Matalino na ang sambayan ng Pilipinas. So yung mga flood control pa rin pag-uusapan mga babayan. Araw at gabi flood control tayo. Hanggat walang nakukulong yan sa ganyang sitwasyon nang nangyari sa flood control na wala namang ulan, binabaha at inanod lang yung pera ng taong bayan, pag-uusapan natin yan. Tututukan natin yan mga babayan hanggat walang nakukulong, no? Hanggat walang napapakulong si Senator Marcoleta. Malupit yan. Yan ang pinaka-the best na senator natin na talagang susugurin, hihahatakin ang mga paa sa hukay o sa kulungan, yung mga kawatan na yan. So ganito mga babayan, kung nagustuhan mo itong video na to, itong vlog natin, paki-like naman, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Batingtingin mo na yung dyan para lagi kang updated sa mga video natin araw-araw tuwing alas 10 ng umaga. Andan yung hapon, alas 6 ng hapon. Pagka hindi nagpadala sa YouTube, kalkalin mo lang at baka hindi ka nakapanood ng ating mga video. So okay, so ganito mga babayan, panood natin yung full video. Paki-subscribe na rin, Boss Banat Bay. Play mo na yan boy. Let's go. At eto na nga, isa nga hong banat ho ni Vico Sotto ngayon ay talagang ayoko na lang pero sinabi 10 million daw. Grabe naman bayaran yan. No wonder pagkasikat ka talaga. Nako. Pero alam nyo mga kababayan, meron akong alam. Hindi lang po media. Nako po, marami kahit po mga vlogger ngayon, bayaran na rin talaga. Kaya nakakatakot talaga mga kababayan. Iba ho ang level na mga nagbabayad ngayon sa sa mga pati vlogger, basta lang kaya nga alam mo nung isang araw, actually nung mga natutulog ho ako, bigla akong napapanood yung mga tanso vlogger. Hindi ko magets. Bakit ko kaya napapanood tong mga animal na to? Di ba out of nowhere lumalabas sa feed ko? Tapos may mga nakikita tayo sponsored. Sabi ko, hayop tong mga vlogger ngayon Itong mga anti-Duterte vlogger, sponsored ang kanilang mga post. Tapos nung habang akin pong itong chinecheck, napagtanto ko, sabi ko, bakit ang tatangan nila, yung mga argumento nila pang bata, pang prep, as in, ang pangit talaga, na parang ko, ganito na ba yung vlogging ngayon? Iniisip ko naman, yung mga Duterte vloggers naman, iilan lang naman yung doon na medyo sablay. Alam na natin kung sino yung mga sablay na yun, yung mahilig sa chismisan. Pero yung mga talagang lehitimong Duterte vlogger, ang tatalino ng kanilang mga argumento. Yung mga lehitimo Di ba ho? Pero hindi ho yun ang puntirya natin dito. Pero sinasabi ko lamang po, yung talaga mga lehitimong Duterte vlogger, matatalino. Pero yung mga tanso vlogger, naku po, pambihira. Sakit sa bangs. Hindi ako nagbibiro. Ang sakit sa bangs. Para bagang wala ba kayong alam? Bobo ba talaga kayo? Kasi ang ginagawa nila, nagko-comment lang sila, bumabanat lang sila ng bumabanat, o binabash lang nila yung mga Duterte vloggers. Kung hindi man Duterte vloggers sa binabanatan nila, yung mga followers. So sabi ko, bakit ganun ang vlogging ninyo? I mean, sana kung mambabash kayo, i-bash ninyo yung supposedly mga government official na sumasablay, yung mga quote-unquote kumakampi sa mga Duterte, di sana magbibigay kayo ng magandang argumento laban sa kanila kung kayo ay pro-Marcos. Pero hindi. Ang pinupuntirya ninyo, yung mga vlogger. Sabi ko, bakit kaya yung mga vlogger yan? Kaya ang inutos sa kanila ng kanilang mga amo, yung mga vlogger ang puntiryahin?
Tas nung aking pong pinanonood, sabi ko, wala. It's either aanuhin nila sa itsura, aanuhin nila sa pagkain, ganun ho yung kanilang estilo ng pagbablog. Sabi ko, napakabobo naman itong mga tanso vlogger na ito. Di ba? Ang tanong ko nga doon, sadya na ba talagang bobo kayo? At puro ang pinipuntirya lang ninyo yung mga Duterte vloggers? O sadyang wala lang talaga kayong mai-content kay Marcos? Kasi si Marcos talagang, asan na ba siya? Ano ginagawa niya? Ganun eh. Alam mo, nung unang taon ni Marcos, yung hindi pa umaamin yung iba na nabudol sila, pag tinanong mo yung mga tao, ang sagot nila bakit parang hindi mahagilap si Marcos? Pero Marcos loyalist pa rin sila nun ha. Parang hindi siya maano. Ano ba ginagawa niya? Hindi namin maramdaman, di katulad kay Tatay Digong. Nararamdaman namin yung programang ginawa ni Tatay Digong, yung mga kanyang mga binago o inayos, di ba? Sa loob-loob ko nun, antayin nyo. Darating din yung panahon talagang aalis na kayo dyan. Sa kampo ng mga, ewan ko, sabi nga ni pangalan nito, si Torre, mga pangit. Kampo ng mga pangit. Titingnan ninyo bakit ganun? Walang ginagawa. Kaya naman din, kung hanggang ngayon, kung titignan ninyo yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger, kung titingnan ninyo, wala talaga silang makontent. Magko-content lang sila yung awayan ng mga Duterte vloggers. Yan lang yung kaya nilang i-content. Yung parinigan ng mga ibang vlogger. Yan lang yung kaya nilang i-content. Kasi nga, yung kanilang understanding about government, about politics, about process ng mga ginagawang hearing o di kaya mga batas na ginagawa, hindi kayang matarok ng kanilang pag-iisip. Mga bobo talaga. Hindi, totoo. Kasi paano ka ba naman magdi-discuss kung yung isip mo talagang limited, di ba? Mahirap mag-discuss na limited ang isip mo. Napakahirap nun. Ganyan po kasi yung mga loyalista na, bakit ko ba na ikikwento ho ito? Kasi ito may relasyon din dun sa bayaran. Kung yung mga tanso vlogger, bayaran lang yan, kaya ganyan yan, meron din yung mga iba pang bayaran. Ano po yun? Yung mga media, di umano na bayaran na sinasabi ni Vico Sotto. Panoorin mo natin tong news na ito. Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang batikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Sotto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics. Bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria Tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Sotto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Sotto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Sotto na hindi exact. Malinaw po ito Talagang sinabi niya. Hindi ba alam ng mga media na yon o mga journalist na yon na yung motibo ng isang tao at magbibigay ng 10 milyon para lang ma-interview? May punto siya doon, di ba? I mean, sinong gunggong ang magpapa-interview, bibigyan ka ng 10 milyon? Kung walang ibang motibo yun. Tama, mali. Di ba? Bakit ka magpapa-interview na tapos aabutan mo ng 10 milyon? Wala lang. Gusto ko lang ma-interview kaya bibigyan ko siya ng 10 milyon. Pambihirang buhay, Gago! Ang lupit no?
Assuming that Vico Soto has evidence na meron talaga 10 milyon. Halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Soto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broad. Iyan ang palusot kasi. Kung ang mga congressman may mga palusot, etong mga lintik na mga media, again hindi ko sinasabi si Julius Babaw o si Corina Sanchez. Wala akong ebidensya, si Vico Soto ang nagparinig, hindi po ako. Ang sinasabi ko lang, meron talagang mga bayaran na mga media. Ngayon, kung ganito ang magiging sistema na mantakin mo, 10 million, 'di ba? Tapos sasabihin mo na hindi naman ito for politics, this is just for lifestyle, entertainment, 'di ba? Or anything else, not politics. Iyan ho yung palusot. 'Di ba? Alam na kung yung mga congressman niya hilig magpalusot eh. Ito pa kayang mga magagaling pagdating sa komunikasyon, 'di ba? Marunong din yung magpalusot huya mga yan. Di ba? Ito nga sinasabi na lifestyle daw, di umano. Cast journalists o news personalities. Kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Sino sumagot? Yung producer. Okay. But I mean, again, I'm not saying may binayad kay Corina Sanchez ha. Hindi ko sinasabi yan. Pero ang sumagot yung producer, maaring wala kayong alam. Pwede kaya na wala lang kayong alam? Pero yung mismong artist ninyo may alam? O merong hindi natin alam. Kaya nga dapat ang sumagot nito si Corina Sanchez. Di ba ho? Again atin lamang po itong pinag-iisipan kung ito ba ay possible or hindi. Pero ang punto kasi dito, maaring wala kayong alam. Pero yung artist o yung inyong host, hindi natin alam kung meron ba talagang siya, natanggap o wala. Di ba ho? Maaari po bang ganun? Yun ang ituloy natin. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Nako, Tiniyak ng yari ka. producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi. Pinag-uusapan sila? Hindi pa naman sila. Wala nga may kakilala sa kanila eh. Para pag-usapan mo, wala. Nakilala lang naman sila nung kumandidato na sila bilang mayor at nakilala sila dahil sa interview nyo. At ineri umano ng walang dagdag Medyo yung palusot, medyo hindi benta. Sorry o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay
para daw ma-inspire. Okay. Hindi, it's very inspiring, ha. In fairness, panoorin niyo yan. Kasi bumili ng sasakyan dahil may payong. Very inspiring, di ba? Bibili ko ng sasakyan bukas dahil sa payong. Hindi, kasi alam mo, maganda yung payong ng BMW. Bili ako ng BMW bukas na bukas din. Inspiring, yun eh. Isa pang inspiring dyan, mga kababayan. Ako? Magiging contractor na lang ako. Papasok ako sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Yun ba yung inspiring? Hindi, ako ay nagtatanong lang, ha. Ako ay nagtatanong lang kasi hindi naman po ako nagsabi na ito po ay may mga proyekto sa gobyerno. Si Marcos mismo, so ibig bang sabihin nun, that is inspiring? Ay, pambihira ka, Julius Babaw, oo. Para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel, natampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamahayag. Yan yung walang kwentang kausap. Oo. Naalala nyo? Yan yung bawal ka magbigay ng opinion mo. Kailangan mo pa, tawag doon, magre-research ka pa. Walang kwenta yan, kausap. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain product. Pero mga kababayan, sa simple sabi nila makakaliwa daw ito, sabi nila. I can be a product endorser So, alam minute nyo na. and the next minute I will be a journalist. Dagdag ni Araw, kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Ayan, ha. So, ito po yung hirit ni Vico Soto. Alam mo, nakakabilib din ito si Vico Soto, in perlalu, ha. Hindi, in perlalu, in fairness, mga kababayan, nakakabilib kasi yan ang isang bagay na dahilan kung bakit pinag-initan si Mocha doon ng mga media. Yung mula nung sinabi niyang bayaran ng mga media, prostitute ang media, kaliwat kanan na ambira ng media sa kanya. Kesyo nagpapakalat ng fake news, kesyo ganito, kesyo tumatanggap pa sumasahod ng ganito kalaki, kesyo ganire, kesyo ganon. Yan marami silang hirit nun kay Mocha dahil sa binigay ng sinabi ni Mocha na prostitute sa mga animal na yan. Tapos, eto ginawa ni Vico. Kaya Vico, medyo mag-ready-ready ka na, ha? Kasi alam mo naman ng mga media pag pag nagkuntsabahan yan, naku po. Kakaiba ho yan magkuntsabahan. Kaya ingat-ingat ka kasi pag-iinitan ka talaga. Kaya naku po, kaya medyo ingat-ingat ka. Hindi ako, Vico, nahanga ako dun sa katapangan mo na binulgar mo yung ganyan. Ang problema lang dyan, tila nagpaparinig ho yung kampo nito ni Corina Sanchez nakakasuhan ng libel. Hindi naman po ligtas si Vico sa libel. So, tingnan natin kung makakasuhan siya, kung handa ba niyang harapin yun. At kasi pagka kinasuhan ka, libel, papatunayan mo ngayon kung may ebidensya ka. At pag nalaman natin yan, hindi kasi, hindi natin alam. Baka naman may ebidensya si Vico Soto, di ba? Baka naman may ebidensya siya na talaga namang tumanggap. Although, again, wala pong masama doon, ha? Sinasabi ni mali yung word na walang masama. Walang illegal doon. Morally, maaring masama yan. Ako sa tingin ko masama yan. Especially pag kung kaya nga ang palusot nila lifestyle Kasi naturalmente lang naman yung magi-sponsor ka to promote something, promotional of your company. Walang problema doon. O lifestyle to promote yourself. Kasi
Eto nga eh. Anong pinopromote ni Vizcaya doon sa interview? Nagpo-promote ba siya ng kumpanya niya? Usually kasi kung lifestyle yan, dapat nagpo-promote ng company. Nagpo-promote ng product. May pinapromote bang product si Vizcaya at that time? I don't know kung pinromote niya ba yung, hindi ko napanood yan eh. Pinromote niya ba yung payo? O baka naman pinromote niya yung mga sasakyan niya. Hindi ko talaga alam. Kanya ba yung sasakyan na yun? Kumpanya ba yun? Yan yung sinasabi natin. Yan yung lifestyle. Pero, sabi nga, after niyang interview na yan, biglang tumakbo ng mayor. So, ibig sabihin, medyo, sorry Julius Babaw, sabit yung sinasabi mong promotion yan yan ay lifestyle reporting. Medyo sablay yun. That's not lifestyle. Kasi biglang kumandidato. So, ibig sabihin, politika ho, di ba? Ibig sabihin, merong kinaugnayan pagdating sa bayan. Yan yung medyo sablay para sa akin. Para sa akin po medyo sablay po yung ganong klaseng pangyayari. Di ba? Yung magpo-promote ka ng ganyan. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Kahit legally, wala pong pananagutan. Si Corina o di kaya si Julius Babaw, legally, wala pong pananagutan yon. Ulitin natin. Pero, pagdating sa morally, it's just like, if this is true, eto pa alleged lang po ni Vico. If this is true, for me, it is wrong. It's like selling your country para sa akin. Parang nagpabayad ka to promote someone na you do not know. To promote someone na tatakbo at hindi mo alam kung mangungurap o hindi mangungurap. Unless you're really convinced that person is really going to do his job. Ngayon, bigla ka niregaluhan, perks mo na lang yun, bonus mo na lang yun, di ba? Dahil maganda yung pagkagawa mo. O kaya naman siya nagbayad ng production. Pero kung dahil lang ikaw binigyan, tinanggap mo dahil para lang ma-promote, nako, delicate yan, hindi maganda yan. Kailangan siguraduhin mo. Hindi kasi, eto bakit ba naungkat ito? Remember, the context of this ay yung pinangalanan ni Marcos na marami daw na natanggap na proyekto yung babae na yon. At yung mga proyekto na yon tila masyado o overpriced. Doon sasabit ngayon yung babae kung sakasakaling mapatunayan ng gobyerno natin. Remember, it was Marcos na sabi ko nga di ko magets. Bakit ang daldal ni Marcos in naming the contractor? Yeah? Ano to, pinapangalanan mo para masira sila? O pinapangalanan mo para kasuhan sila kasi may problema? Magkaiba yun di ba? Kasi maaaring pangalanan mo lang para masira lang sila. Kasi alam mo, uso ngayon yan sa gobyerno. Maraming mga politiko ngayon na hinuli, sinira ang reputasyon dahil kakompetensya sa negosyo ng mga opisyal sa gobyerno. Nakakita na natin yan, di ba? Yung kay Tebes, kakompetensya sa gobyerno, tinalo. Kakompetensya naman sa pagsuporta, si Pastor Kibuloy, tinalo rin, binanatan din. Yan ang hilig ng gobyerno ngayon. At marami pa pong mga political persecution na nagaganap sa ating bayan. It is because may negosyo. Halimbawa na lang din yung Pogo. Pinersecute yung Pogo. Akala mo mga seryoso. Yung mga tao niwala naman, mamasama yung Pogo. Talaga maraming crime na nakukumit yan. Ako, against ako sa Pogo Gusto ko mawala yun. Pumayag lang ako nung panahon ng pandemya because ang mga naglalaro lang nun, mga inchik po, ayaw mo sila maubos ang pera nila. Pero mula nung pagkatapos ng pandemya, ang naging biktima na itong mga Pilipino, ayoko na po ng ganyan, di ba? At yun na nga, sumama ang imahe ng Pogo. Tapos, nung tinanggal na yung Pogo,
lumago naman yung Pigo, yung sa Pilipinas, di ba? Internal gaming yun eh. Sa Pilipinas naman. Ibig sabihin, tinanggalan yung kakumpetensya ng mga inchik para yung mga mambabatas natin na o kaya mga government official natin na may negosyo ng gambling ay mamayagpag. That's what happened. Di ba? Dahil sa persecution na ginawa nila. Ngayon, ito yung hindi ko magets eh. Bakit pinapangalanan ni Marcos yung mga kontraktor? Yan ba ay pinapangalanan niya kasi wala siyang pakinabang dun sa mga yon? O pinapangalanan niya yon dahil talagang galit siya at ididemanda niya kasi walang naidulot na maganda? O, ano sa tingin ninyo? O, hindi ako nagtatanong lang ako sa inyo kasi nakakatakot talaga ngayon eh. Nakakatakot sa Pilipinas. Pagka ikaw nakalaban mo yung negosyo ng kalaban, delicates ka talaga. Oh. Kaya nga, eto mga kababayan, pagdating mo dito kay hirit ni Vico Soto, napakaganda ho. Sabi ko nga sa inyo, 2 klase lang ng politiko sa Pilipinas eh. 2 klase lang ng politiko ngayon. Pero syempre may umuusbong na yung pangatlo. Yung 2 klase ng politiko na yun ay yung 1, nangungurap, sila mismo yung nagnanakaw. O number 2, alam nilang may nakawan pero hindi sila umiimik. Totoo, di ba? Pero at least ngayon, may umuusbong na yung pangatlo. Ano yung pangatlo na yun? Yung po yung nagsasalita na. Ibig sabihin talagang umiimik na at sinasabi nilang ayaw na namin ito. Hindi tama ito. O, kaya nga 'di ba nag-warning, parang hindi naman warning yung sinabi ni Vico para sinasabi lang niya na hindi nyo ba alam kung bakit magbibigay ng 10 milyon yan? Di ba? Hindi nyo ba alam? Natatakbo yan kaya yan nagbigay ng 1 milyon. Alam mo, matindi yun Malupit talaga yung ganung klaseng banat ni Vico Soto. Sabi ko nga nakakatawa itong batan to, sana hindi kainin ng sistema ito in the future. Meron tong future eh. No, after halimbawa, after ni VP Sara Duterte, pwedeng si Yorme, di ba? Tapos after nito ni Yorme, 6 na taon, pwedeng mga Hindi ako kasi huwag niyo isipin, kasi alam mo meron tayong problema pagdating sa pananaw natin sa presidente. Ako nakita ko na to nung panahon na tumatakbo si Yorme. Bata pa yan. Bata pa yan. Bakit ba? Required kang... Hindi ako nagtatanong required bang matanda ang presidente? Kasi as far as I know, when... ewan ko pagkaalala ko noon, bata pa naman si Lee Kuan Yew noon hanggang tumanda na. Di ba? I mean, hindi po ba dapat ang ating binobotong presidente, yung bata-bata para yung utak fresh pa? Di ba? Nagkataon lang na may magaling tayong matandang presidente na si Pangulong Duterte pero halimbawa si VP Sara Duterte, baka yan ang dalihin sa kanya in the future. Sabi na, bata pa yan, ngayon dapat iba pa. Hindi, alam mo, mukha lang bata si VP Sara Duterte kasi press hindi nag-a-addict di ba? Hindi ako ang nagsabi niyan, si Torre pag-addict pangit. Kinonfirm niya. Meron siyang kinonfirm. Hindi ko lang alam pero sino kaya yung kinonfirm niya? Di ba kaya nga matindi. Hindi, alam nyo, speaking of Torre ako, eto, panoorin nyo ito. Ako, may naaamoy ako dito. Sabi ko nga, sige lang, go lang. Sabi niya, kasi alam mo, sabi nila, di ba, pag ang tao daw nagko-commit na mistake, wag mong pigilan. Hayaan mo siya mag-commit ng mistake. Panoorin natin. May ilang personalidad na umeepal sa PNP. Sinabi yan mismo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre sa gitna ng hinaharap na kontrobersya ng police force. Kaugnay ito sa umano'y turf war sa pagitan ni Torre at Napolcom na pinamumunuan ni Interior Secretary John Vic Remulla.
unang nilabas sa Bilyonaryo News Channel ang issue ng pagharang ng Napolcom sa balasahan na ipinatupad ni Torre sa kanilang hanay. Ayon sa police chief, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa PNP. Pero handa umano ang top cop na makipag-usap sa mga hindi niya pinangalanang tanggapan o individual. Sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Secretary Remulla hinggil sa issue. Nako, ayan na nga. So, ayan na nga po yung sinasabi ni Torre na meron daw umeepal. Ay, grabe ka. Kasi, bigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Merong mga inilagay sa posisyon. Siyempre, nung naging PNP chief siya, may nilagay siya sa mga pwesto. Na ito, gusto ko ito. Alam mo naman si Torre, feeling hari yan eh. Oo. May pagkapareho sila ni Romualdez na feelingero na sila ang presidente. Oh. So nilagay niya sa pwesto ito mga ito, di ba? Hindi nagustuhan ng Napolcom. At ang pinuno ng Napolcom ay si Remulla. Naku, isa pang matigas din yan, si Remulla. Feeling din niya kanya ang Cavite. Hindi, tapos feeling din niya na siyempre, yung kapatid niya nasa DOJ. At the same time, feeling din niya malapit talaga siya sa presidente. So, pare-pareho silang feeling mga magagaling. O, di ba? O, di banggaan sila ngayon. Sino ang kakampihan ng presidente? Alam mo, ito yung isang bagay na sinasabi ko nga sa sarili ko eh. No wonder, tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we have a weak president. Kasi ito ang isang napakalupit na halimbawa na ang pinuno mo weak, nag-aaway-away nga sa baba. Ang tunay na leader na strong, pag nagsalita yan, enough, tama na yan. Diba? Pag tatay, nag-aaway yung mga anak. Pagka yung tatay mahina, medyo mahinang nilalang, pag nagsalita yan, hindi pinapansin ng mga anak. Pero pag yung tatay, pag sinabing tama na yan, kahit anong tapang ng mga anak. Hindi, naalala ko nun kami ng kapatid ko, kita mo parehong lalaki, parehong all boys school lumaki, mga matatapang, may mga fraternity, di ba? Pero pag nandyan na ang tatay namin at dumating na siya, kahit ano yung away namin ni Utol, kahit nag-iita na kami, pag dumating ang tatay ko, wala na. Parang na kaming kasi matigas ang tatay ko pag sinabing tigil yan, wala na, tigil na. Load ka sa buto. Sa buto. Sa munggo. Gago! Wala ka. As in, kahit anong tapang mo, wala na. Wala na yun. Talagang, kasi nga, strong ang tatay. Diba? Ganon din pagdating sa gobyerno. Pag strong ang presidente, walang mag-aaway ng mga tao sa baba. Kita mo si Duterte, di ba? Si Duterte, strong. Napaka-strong. May nakita kayo nag-aaway ng mga sekretary? May nag-aaway sa baba? Wala. Pag sinabi niyang ito ang gawin nyo, wala na. Tapos tahimik na. Finish na, ika nga. Finish na. Yun ang problema eh. Talagang mahina ang presidente natin. Yun ang katotohanan. Pagbalik-baliktarin mo man ang usapan na to, kasi sabi nila, tradisyon, talagang Napolcom ang mga recommendation. Kasi may dynamics yan eh. Respetuhan, ika nga. Ang final say nasa PNP chief. Pero nire-respeto niyan ang opinion ng Napolcom. At may opinion din ng Napolcom na sinasabi niyang nasa akin ang kapangyarihan, kung sino ilalagay sa pwesto. May kanya-kanya silang opinion. Pero hindi nagiging issue yan kasi nga naggagalangan. At isa pa, takot siya. Una-una, ilalapit siya sa presidente. Mr. President, ito ilalagay natin. Pag may approval na niyan, at tahimik na yung isang partido. Sabihin yung isang part. So, tahimik na yan kasi, sandali, sabi ng presidente,
O ilagay ko daw ito eh. O ito na. So huwag na kayo magreklamo. Eh ngayon, parang nagkakanya-kanya. Ay, gusto ko to. Gusto ko to. Bakit? Ako ang masusunod. Ako ang nakahuli kay Duterte. Yeah? So sila yung masusunod dyan. Wala nang masasabi na ang problema ngayon talaga, walang hindi kaya eh, 'di ba? Hindi kaya. Ay nako, wait lang. Yun, 'di ba? So mga kababayan, sana po yung susunod. Ito sabi ko nga ano kaya mangyayari dito sa awayan nila? Kasi medyo pataasan sila ng ihi, pataasan ng ego. Para mga vlogger din di ba? Ganyan yung mga vlogger, pataasan ng ihi, mga animal. Totoo naman At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.